Okay, let's continue to go to our third video clip, no? So, basahin muna natin tong ating, nakapunta na agad tayo sa isa. Nalampasan na naman natin tong ating Psalm, no? Malayo na pala, nalampasan na natin yung Psalm, okay? Sa ating God Promises, no? Basahin natin yung God Promises sa ating Psalm chapter 19, verse, itong binasa natin dito, saglit, no? Okay, let's continue, no? Pupuntahan natin tong God Promises natin, no? Na kopya ko, nasaling ko, pero hindi ko na isama sa ating sharing, no? Pero ngayon pupuntahan natin, okay? Para mapasama siya sa ating the Holy 20,026, no? The Holy 7 month of July 8, okay? No? Now let me read, no? Psalm chapter 19 verse 8 to 12, no? Verse 8 to 12, no? The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. That commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes, no? Verse 9, the fear of the Lord is death, no? Enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether, no? Verse 10, no? More to be desired, and more to be desired are they than gold, ye than much fine gold, no? Sweeter also than honey and the honeycomb, no? Verse 11, no? Moreover, by them is the servant warm, and in keeping of them there is great reward, no? Verse 12, no? Who can understand his errors, no? Cleanse thou me from secret faults, no? Faults, okay? So, basahin natin sa Tagalog version, mga awit o kanta, pahina 11, versikulo 8 hanggang 12, okay? Sa Tagalog, no? Mga awit o kanta, versikulo 11 hanggang versikulo 8 hanggang 12. In Spanish, no? Canción o Salmo, kapitulo 19, versikulo 8 hanggang 12, okay? Tagalog version, mga awit o kanta, pahina 11, versikulo 8 hanggang 12. Ang mga tuntunin, no, ng Panginoon ay matuwid sa mga nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay, nagpapaliwanag ng mga mata, okay? Yan ang nagpapaliwanag ng mata ko siya, no? Kaya tayo nakakabasa ng wala na salamin, okay? Versikulo siya, no? Ang takot sa Panginoon ay malinis, no? Na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon, okay? Ay katotohanan, ay lubos na matuwid. Versikulo 10, no? Mga pinipitang higit kaysa ginto, o hindi kaysa maraming dalisay na ginto, lalong mainam kaysa pulot at sa pulot pukyutan, okay? Versikulo 11, higit dito sa pamamagitan ng mga iyoy, no, magpapaunahan ang iyong lingkod, no? Mga pag-iingat ng mga yaon ay may dakilang gantimpala, okay? Versikulo 12, sinong makasisiyasat ng kaniyang mga kamalian? Paliwanagan mo ako ng mga kubling kamalian, okay? Kubling kamalian, okay? Ibig sabihin, paalalahanan, paliwanagan, okay? Yan ang ibig sabihin. Now, let me read to you the message for that, okay? Dito sa ating Psalm chapter 19, verse 8 to 12 na binasa natin, no? The statutes of the Lord are right, no? Rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, no? Enlightening the eyes, no? Psalm chapter 19, verse 8 to 12 ang binasa natin, no? God has created us our gifts for a place, no, of His choosing, no? Say os ginis, no? And we will only be ourselves where we are finally there, no? Our creative nature is essential to who we are, human being as image bearer, and it brings us great joy to live it out with freedom and skill, no? Even if it is simple act such as working on your photo album or patering the garden, these two are how we have a taste of what mean to rule over a small part of God's
Great Kingdom, okay? The Journey of Desire, no? Kinopya na natin yan, pero nakaligtaan ko pa isama rito sa ating guide, no? Pero dahil babasahin natin, so binalikan natin, okay? Hindi importante kung nagkasunod-sunod ang pagbasa ko o hindi, no? Kasi hindi naman alphabetical yan, pero ginagawa natin hanggang maaari sunod-sunod na scripture, okay? Para madali nyo makita, madali nyo mapuntahan, okay? Even though iba-ibang scripture na sinishare natin at scripture, chapter and verse, no? But we still learning what is the message here and there, no? In Psalm, in Matthew, Romans, Thessalonian, no? Ephesians, etc., etc., okay? Yan po ang totoo, no? Now, let's go to the other scripture, chapter and verse that I've been prepared for you, no? Dito ngayon tayo sa ating Corinthians, no? Remember, our second scripture daily bread is Corinthians, no? The first is Thessalonian, then First Corinthians, and then Romans, okay? Now, we're going back to Corinthians, no? Sa ating First Corinthians chapter 13, verse 4 to 8 din, okay? Isipin niyo binasa ng Proverbs, verse 4 to 8 din, di ba? Proverbs chapter, Psalm pala, no? Psalm chapter 19, no? Verse 8 to 12, okay? 8 to 12 pala, hindi pala na 4 to 8, no? Ito naman kasi 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Yung palang isa verse 8 to 12, okay? Now, dito tayo sa ating 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8, okay? Here is the message, no? Charity suffereth long, no? Charity suffereth long, and it's a kind charity envieth not, no? Charity vaunteth not itself, it's not puffed on, no? It's not puffed up, okay? Verse 5, no? Doth not behave itself unseemly, seeketh not be on, no? It is not early, it's not easily provoked, no? Thinketh no evil, no? It's not easily provoked, thinketh not evil, no? Thinketh no evil. Verse 6, no? Rejoice not in iniquity, but rejoice in the truth, okay? Verse 7, no? Beneath all things believe, all things hope, all things endureth all things, okay? Verse 8, no? Charity never faileth, but whether there be no prophecies, they shall fail, whether there be tongues, they shall cease, whether there be knowledge, it shall vanish away, no? It shall vanish away, okay? Now, let me read in Tagalog version, no? Isa mga taga-Korinto, pahina 13, versikulo 4 hanggang 8, okay? Ito tayo sa Tagalog version, okay? Isa Korinto, pahina 13, versikulo 4 hanggang 8, okay? Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, no? Versikulo 5, hindi nag-uugaling mahalay, hindi humahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, no? Versikulo 6, no? Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan, okay? Versikulo 7, lahat ng pinabata, lahat ng pinaniniwalaan, lahat ng inaasahan, lahat ay tinitis, okay? Yan ang sabi ng versikulo 7, no? Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, no? Lahat ay tinitiis, okay? Tinitiis, okay? Versikulo 8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, no? Kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala, no? Yan ang sinasabi, no? Okay? Alright, now let me read that in Spanish, okay? Okay, let me continue tayo sa ating 1 Corinthians, no? Chapter 13, verse 4 to 8, no? Sa Spanish, 1 Corintios, kapitulo 13, versikulo 4 hanggang 8, no? 1 Corintios, no? Kapitulo 13, versikulo 4 hanggang 8. El amor y sufrido es benigno, el amor no tiene
envidia, el amor no es jactancioso, ¿no? No se envanece. Versículo 5, no hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, ¿okay? Versículo 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, ¿no? Versículo 7, ¿no? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo la soporta. Versículo 8, ¿no? El amor nunca deja de ser, pero las profecías si acabarán y cesarían les lenguas y la ciencia acabará, ¿no? Acabará, okay? Yan ang sinasabi, no? Sa Spanish. Now, let's go to the last one that we have, okay? Meron pa tayong kaululiyang isa, okay? Sa ating 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 16, no? 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 16, okay? 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 16, no? Here is the message, no? And I thank Christ Jesus our Lord, who had enabled me, for that he counted me faithful, putting me into ministry, okay? Yan ang sinasabi, no? Verse 13, no? Who has before a blasphemer and a prosecutor, no? And injurers, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief, no? Verse 40, no? And the grace of our Lord was exceeding abundant, no? With faith and love which is in Christ Jesus, no? Verse 50, no? That is a faithful saying and worthy of all acception, that Christ Jesus came unto the world to save sinners, and whom I am chief, okay? Verse 16, Howbeit for this cause, no? Howbeit for this cause I obtain, no? Mercy, that in my first Jesus Christ might show forth all long suffering, no? For a pattern of them which should hereafter believe on him, no? And believe on him to life everlasting, okay? Yan nakaulian. So, basahin natin sa Tagalog version, no? 1 Timoteo, pahina 12 hanggang 16, okay? 1 Timoteo, pahina 1, versikulo 12 hanggang 16, okay? Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin, okay? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin, no? Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat, no? Na ako'y inilagay sa pagdilingkod sa Kanya, okay? Hindi ko nga akalain mapupunta ako dito, sa totoo lang. To tell you the truth, no? Hindi ko akalain dito niya ako ilalagay sa bandang huli, okay? Yan ang sinasabi, no? Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus sa Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y ilagay sa pagdilingkod na sa Kanya, okay? Versikulo 23, no? Bagaman nang una ako'y naging mamumusong, no? At mang-uusig at mang-aalipustag, gayon may ikinahabagan ako, at gayon man ay kinahabagan ako, sapagkat tayo'y ginawa ko sa di pagkaalam ng kawalan ng pananampalataya, okay? Alright, loss of faith, no? Pananampalataya, no? Ignorantly unbelief, no? Pananampalataya, no? Versikulo 14, no? At totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na sa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus, okay? It says here, no? This is a faithful saying and worthy of the acception, that Christ Jesus came unto the world to save sinners, no?
and whom I am chief. Okay? And whom I am chief, no? So, basahin natin sa versikulo talata 15, no? Tapat ang pasabi, no? Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito, no? Versikulo 16, no? Gayon may dahil dito kinababangan, no? Ano sabi rito sa versikulo 16, gayon may dahil dito kinahahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapahinood niya na halimbawa, no, sa mga magsisampalataya sa kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Okay? Yan ang ibig sabihin, no? Ikabubuhay na walang hanggan, no? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read, no? 1 Timoteo kapitulo 1 versikulo 12 hanggang 16, no? 12 hanggang 16, okay? Ang sabi rito, no? Ang sabi rito, no, sa ating 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 16, okay? Sabi rito sa English, and I thank Christ Jesus our Lord, no, who hath enabled me for that he counted me faithful, putting me into a ministry, okay? Ito sa Tagalog version, no? 1 Timoteo, página 1, versikulo 12 hanggang 16, okay? Ito sa Spanish, doy gracias al que mi fortaleció, ¿no? Fortaleció Cristo Jesús nuestro Señor, porque mi tuvo por poniéndome, ¿no? Por piel poniéndome en el ministerio, ¿no? Versículo 13, ¿no? Habiendo y also antres blasfemo, ¿no? Persigador, presingendor y injurador, ¿no? Injuriador, más fue recibido, ¿no? Y misericordia porque la hice por ignorancia en incredulidad, ¿no? Versículo 14, ¿no? Okay? Por la gracia de nuestro, ¿no, Señor, y más abundante con la fe, el amor que es, ¿no, en Cristo Jesús. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida, ¿no, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿no? De los cuales yo soy el primero, okay? Versículo 16, okay? Last versículo. Pero por esto fue recibido en misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna, okay? Yan ang kabuuan ng ating service for today, okay? Now, closing prayer na po tayo, okay? Lord God, once again, here I am again, Lord God, to thank you once again for guiding me, to be with me, to spread your holy gospel word of God from the holy sacrament of your book Bible, your holy sacrament of book Bible, the precious glorious word of yours, no? To dwell it in our mind as our house, your body as your temple, as your church, as the storehouse of your glorious precious word of God, in your holy mighty name Jesus, amen, amen. Lord, please always guide us, protect us, make us safe, healthy, strong with all our loved ones, no?
Grant us all our wishes from the successful of all goodness, no? From the successful of all goodness, no? Against this all evilness, evil power, evil behavior, arrogant behavior, hypocrisy, envy, hatred, etc., etc. Lord, to you there's nothing toward for you. Lord, to you there's nothing impossible for you to happen when we pray for your name, when we praise for your name, when we pray for your name, in your holy mighty name, the Father, Son, the Holy Spirit. And once again, Lord God, healing prayer for all of us. And to those who's been watching this accidentally, incidentally, please heal their body and soul, inside, outside, Lord God, with your Holy Spirit, Lord God, with your holiness, Lord God. Touch their heart and mind, Lord God, in the name of your Father, as you, the Son Jesus, our mediator, our Creator, the first healer, in everything that we feel, that every burden that we stay in our mind and soul, take it away from us, cast it out in the hell, Lord God, in your holy mighty name, Jesus. Amen and amen. Lord, thank you for yesterday, today, and tomorrow, and for another day that you allow me to be here and to serve you, and to touch and serve other people like you wanted to. Do whatever you want me to be, as on your will, not only my will, but your will, thy will be done, God. In your holy mighty name, Jesus. Amen and amen. Okay? Yan po yan. Ingat po kayo lahat. Kamusta po sa inyo? Hanggang bukas po muli sa ating daily bread with devotion, healing prayer, with Jesus calling, with the promised blessing. Okay? God bless you. Ingat po kayo lahat. Okay? Tayo po'y prayer sa ating bansang Pilipinas, no? Lord God, I know you're watching all surrounding of the earth, Lord God. Alam ko pong nakamasid ka sa aming daigdig na ginagalawan, tinatayuan, tinitiran, kasama ang aming mga mahal sa buhay, mga kapuso, kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan sa magkabilang panig, Lord. Naway, Lord, pagpalain mo ang aming bansang Pilipinas, iligtas mo sa mga kamay ng kalikuan at kasamaan, Lord God. Sa mga greedy sa power, Lord God, iligtas mo ang aming bansa, iligtas mo mga nakikipaglaban tungkol sa katotohanan upang mabuksan at matuklasan at mahatulan ang sino mang dapat maparusahan, Panginoon. Sa ngalan mo, Amang Hesus, lagi kong dalangin, kaligtasan, kalusugan ng lahat ng aking kababayang mga Pilipino sa iba't ibang lugar ng bansa sa daigdig na ito, Panginoon. Lord, please protect all the best leader that you have, Lord God. All the leaders, Lord God. The good leader, the Christian leader, Lord God. In your holy mighty name, Jesus. Amen. Amen. All over the world, worldwide, nationwide, Lord God. In your holy mighty name, Jesus. Amen and amen. Okay? See you tomorrow. Ingat po kayo lahat.